Ang pagkakaroon ng isang maligaya at kumpletong pamilya, yan ang nais ng bawat isa. Ngunit paano kung isang araw, ang pangarap na ito ay biglang maglaho at napalitan ng galit sa puso? Mapapatawad mo pa kaya ang taong nagkasala sa iyo? Tunghayin natin ngayon ang kwento sa buhay ni Dolores at Melissa, mag-ina na nangarap na magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, kung maaari lamang po ay huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat po. Hindi mapakali sa sarili ang dalagang si Melissa matapos may masamang nangyari sa kanyang inang si Dolores. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang maisalba ang buhay ng kanyang ina na ngayon ay nakaratay sa loob ng ospital. Kailangan ni Melissa ng malaking halaga para sa operasyon ng kanyang ina. Dahil kung hindi ito maagapan, maaaring tuluyan ang hindi makalakad ang ina nito. Magtungo sana ang ina sa isang malapit na kaibigan para humiram ng pera. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, sa pagtawid nito, may mabilis na sasakyan at hindi ito napansin ni Dolores. At dahil walang kasama sa mga oras na iyon, hindi siya agad nadala sa ospital dahil tinakbuhan siya ng sasakyang nakabunggo sa kanya. Kaya ngayon walang nanagot sa gamutan ni Dolores. Kaya ang dalaga ang naghanap ng paraan para maisalba ang ina mula sa pagkalumpo nito. Ngunit pinagtapat ng doktor na kailangan nila ng malaking halaga. Pero saan kukuha si Melissa sa mga oras na iyon? Ni minsan kasi ay hindi ito lumapit sa mga kamag-anak dahil simula kasing pinagbuntis niya si Melissa ay pinalayas na itong si Dolores sa kanilang tahanan. Kaya mula noon nakatira na lamang ito sa isang maliit na kubo. Nagsumikap si Dolores para may raos ang buhay habang nasa tiyan nito itong si Melissa. Nakilala ni Dolores ang lalaking bumihag sa kanyang puso sa isang bar na minsang sumama ito noon sa isang kaibigan. Hindi niya inasahan na ang gabing iyon ang sisira sa kanyang buhay. Matapos kasing nakainom ng alak itong si Dolores dahilan para lapitan siya ng isang gwapo at matipunong lalaki. At ang gabing iyon nagdulot sa isang pangyayaring hindi niya makakalimutan. Ngunit ang isa ngayon sa ikinabahala ni Dolores, inamin ng lalaki sa kanya na may asawa at anak na ito. At nakausap siyang huwag manggulo o mag-iskandalo man lamang sa pamilya nito. Hindi nakala ni Dolores na umabot sa ganito ang lahat. Kaya naman simula noon, hindi na lamang ito nanggulo pa. Ngunit dumating sa punto na isang araw sa buhay ni Dolores ay tuluyan na itong nagdalang tao. Hindi niya alam ang gagawin lalo na at wala siyang sapat na salapi at trabaho para buhayin ang magiging anak niya. Pero ang lahat ng suliranin ay kaya nitong masolusyonan. Habang hindi pa kabuuanan ni Dolores, namasukan mo na ito bilang katulong. May ilan din sa kanila ang naawa sa kanyang kalagayan, bagamat ang ilan ay nagsasabing siya ay isang babaeng disgrasyada. Ngunit kahit ano pa man ang kanilang sasabihin, nagwalang kibo na lamang itong si Dolores. Hanggang sumapit ng ika-9 na buwan ay tuloy na ngang nanganak itong si Dolores. Sa tulong ng ilang kaibigan ay naging matagumpay ang kanyang panganganak. At ngayon, dumating sa kanyang buhay itong si Melissa. Bagamat maraming beses laging nagtatanong itong si Melissa kung nasaan ang kanyang ama dahil lagi kasing itong binubuli sa paaralan at binansagang anak sa kawayan. Wala kasi siyang kinikilalang ama. Pinapaaral ni Dolores ang anak mula elementarya hanggang high school. Matinding sakripisyo ang inabot nito para lang sa kinabukasan ng anak niya. Pero may pagkakataon na nanghina ang katawan ni Dolores at ito ang naging rason ni Melissa para huminto muna sa pag-aaral. Lalo na ngayon na kailangan ng ina ng malaking tulong pinansyal. Pansamantala munang pumasok bilang isang cashier itong si Melissa at dahil may naipon naman ito kahit papaano ay naisipan niyang kunin ang kanyang ina para mag-asawa na sila. Bagamat malaki pa rin ang kailangan niya para sa operasyon ng ina nito pero nasikap niyang pakaipon ng malaking halaga. Minsan sumagi sa isipan ni Melissa na kailangan niyang kausapin ang ina tungkol sa kanyang tunay na ama. Siguro kung kasama nila ito ngayon ay hindi maging ganito ang kanilang sitwasyon. Dahil na rin siguro sa naawa na itong si Dolores sa anak, kaya naman pinagtapat niya kay Melissa ang lahat. Inabot ni Dolores sa anak nito ang isang lumang calling card at nakasulat doon ang pangalan ng isang A.J. Morris na isang doktor. Luma na ang naturang larawan. Hindi niya alam kung sa lugar na iyon ay naroon pa rin ang doktor na ito. Sinubukan niyang puntahan ang lugar pero ang sabi ng mga empleyado ay wala na ito doon. Nilipat na ito sa ospital ng mga matanda. Nagkaroon siya ng appointment dahil sa akalang siya ay isang pasyente. Na magkita na ang dalawa at pinakita nito ang lumang calling card at pinagtapat ni Melissa sa doktor kung sino siya.
Laking gulat naman ang doktor dahil hindi niya inakala na magbubunga ang pangyayaring iyon. Pero sa huli ay niyakap niya at humingi siya ng tawad sa dalaga. Nakapagdesisyon itong si AJ na bibigyan ng tulong pinansyal itong si Melissa para makapagpatuloy sa pag-aaral, ngunit may pakiusap ito sa kanya na manatiling lihim ang lahat dahil ayaw niyang mabalitaan ito ng kanyang asawa, baka magdulot pa ito ng pag-atake nito sa puso. Tinanggap naman ni Melissa ang offer sa kanya. Marahil ito na nga ang magiging tulay upang makapagtapos ito sa kolehiyo at makamit ang pangarap sa buhay. Ngunit ilang buwan lamang nakalipas, hindi na nagparamdam pa sa kanya itong si AJ. Ang sabi ng sekretary na nagtungo ito sa ibang bansa kasama ng asawa para doon ipagamot at matagal pa itong makabalik sa bansa. Hindi ito inasahan ni Melissa, lalo na ngayon nasa ospital na ang kanyang inang si Dolores, ilang araw na kasing naroon para sana sa magiging operasyon nito. Lahat kasi ng binibigay ni AJ sa kanya ay iniipon nito at nakalikom siya ng halos 100,000, pero hindi ito pa rin sapat para sa operasyon ng kanyang ina. Isang gabi noon habang nakasakay itong si Melissa sa bus, pauwi na ito mula sa trabaho. Sa hindi inasahan ay nakasabayan niya sa upuan ang dating katrabahong si Monique. Nakabihis ito na para bang may parting dadaluhan. Melissa, hanggang ngayon ba nagtatrabaho ka pa rin doon bilang cashier? Oo Monique, kailangan ko ng trabaho eh. Dagdag kita para sa operasyon ni nanay. Pero kahit anong gagawin ko na pagsumikap, parang wala pa rin eh. Alam mo, napunta lang sa pagkain, upa sa bahay at mga gamot ni nanay ang lahat ng sweldo ko. Ikaw, saan ka nagtatrabaho ngayon? Mukhang nakapustura yata ngayon ah. Saan ang trabaho mo? Naku Melissa, kaya nga ako umalis doon eh kasi hindi sapat ang sweldo ko. Pero simula noong nakapasok ako sa trabaho ngayon, ilang linggo lamang ay napagpadala ko ng pera sa mga magulang ko sa probinsya at nabili ko ng mga bagay na gusto ko. Kaya nga Monique, baka pwede akong pumasok doon sa trabaho mo. May bakante pa ba? Naku maraming bakante Melissa, pero yun nga lang kung kaya mo ang trabaho ko. Panigurado akong ilang buwan mo lang maghirapan ito at mapagamot mo na ang nanay mo. Kung gusto mo bukas sa ganitong oras din ay isama kita sa trabaho ko. Maya-maya pagdating ko doon ay sabihin ko kay boss na mayroon akong bagong papasok. Naku Monique, sakto at bukas ay day off ko sa trabaho ko. Pwede kitang samahan. Sige Melissa, ganito ding oras sa bukas. Kinabukasan muling silang nagkita sa lugar at desperada na itong si Melissa, ngunit may isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan kung bakit gabi-gabing nagtatrabaho itong si Monique. Melissa, alam kong hindi ka pa sanay sa ganitong uri ng trabaho, pero ang isipin mo ngayon ang kapakanan ng mama mo. Agad nasagi sa isipan ni Melissa na kakaiba ang kanilang magiging trabaho sa likod ng kanilang kasuotan at makapal na make-up. Monique, ito bang tinutukoy mong trabaho na papasok natin sa bar? Melissa, wala ka namang ibang gagawin hindi ba dito kundi ang mag-entertain sa mga guest at kapag nagustuhan ka nila, malaking pera ang matanggap mo. Nakita mo ba ang nasa harapan natin ngayon? Si Mr. Marco Garcia, isang batang mayamang milyonaryo. Katabi naman nito ang suki ko na si Jason Sandoval. Alam mo ba nakausap ko si Jason? Kailangan mo na lang kausapin ng kaibigan nito, si Marco, at kapag nakuha mo ang kanyang kiliti, sigurado akong malaking pera ang makukuha mo. Kinakabahan itong si Melissa dahil hindi naman niya inakala na ganito pala ang trabahong pinapasok ni Monique. Dahil sa suot nilang dalawa ay napatingin ang ilang mga kalakihan. Hindi na ito pinagtaka pa ni Melissa dahil noon pa man ay marami nang nasabi sa kanya na siya talaga ay maganda. Minsan pa nga ay may gustong kumuha sa kanya bilang isang modelo pero tinanggihan niya ito dahil gusto niyang mag-aaral muna. Pero heto ang kinalabasan ng lahat. Noong nasa loob na ang mga ito ay nagtungo sila sa bar counter para sana umorder ng ladies drink. Ito ang unang pagkakataon na makainom at makapasok sa isang bar itong si Melissa. Inabot ni Monique sa kanya ang isang shots kaya naman agad niya itong ininom na parabang isang soft drinks dahil sa sobrang kaba sa kanyang dibdib. Monique, kailan ba talaga natin inumin? Melissa, oo naman para naman mawala yung kaba mo. Alam kong nanibago ka dito pero ilang linggo lamang ay masanay ka na rin. Monique, ano ba yung pininom sa akin? Melissa, relax ka lang. Sige na, naghintay sila sa atin doon at galingan mo ha. Nasa tapat na sila ng dalawang lalaki, kaya naman sa mga oras na ayon ay ipinakilala ni Monique ang kaibigan sa dalawang lalaki. Jason, Marco, ito nga pala ang kaibigan kong si Melissa. Monique, akalain mo ba naman isang magandang dilag ang kasama mo? Well Marco, look, maganda si Melissa hindi ba? Oo naman, wala kasing ganda. So ladies, let's have a seat.
Umupo itong si Monique sa tabi ni Jason habang kasalukuyan namang nakatayo naman itong si Melissa. Kaya naman sa mga oras na iyon ay kinditan siya ni Monique na umupo sa tabi ni Marco. Pero mukhang hindi masaya itong si Marco na may katabing babae. Excuse me Jason, pupunta muna ako sa may counter bar. Umalis ang lalaki at iniwan ang tatlo sa table. Jason, ano ba yung kaibigan mo? Talaga bang lalaki siya? Heto na nga isang magandang babae sa kanyang harapan pero bakit ayaw niya kausapin? Alam niyo sorry ha pero hindi kasi magandang kanyang kalagayan ngayon. Kaya ako siya din narito para sana ay maibisan kita man lang papaano ang kanyang naramdaman. Pero parang wala yatang epekto ito eh. Hindi ito inasahan ni Melissa. Akala niya ito na ang tamang oras para masolusyonan ang problema ng kanyang ina pero nagkamali siya. Umalis ang dalawa sa kanyang harapan at lumabas ito. Hindi niya alam kung saan ito patungo pero bago lumabas ay nag-iwan ng salita itong si Jason sa kanya. Melissa, kausapin mo lamang si Marco. Samantalang mula naman sa bar counter, napalingon itong si Marco sa babaeng nakaharap niya kanina at tila nababasa nito na may malaking problemang pinapasan. Inaamin niyang babaero talaga itong si Jason pero hindi nito inasahan na magdadala ito ng babaeng maganda lalo na at kamukha pa ito ng dati niyang kasintahan. Kaya tuloy hindi siya makaharap ng diretsyo dito. Ilang minuto pa ang nagdaan, nag-isa pa rin itong si Melissa. Tila wala na yatang balak na bumalik sina Jason at Monique. Sa hindi inasahan, napansin ni Marco na may lalaking papalapit sa pwesto ng dalaga. Kaya naman agad siyang tumayo at nagtungo sa pwesto ng babae. Hi, sorry ha kung natagalan ako. Anyway, nasaan ka pala sina Jason at yung kasama mo? Hindi na natuloy pa ang lalaki sa pagpunta kay Melissa. Napansin kasi nito na papalapit sa kanya si Marco. Hindi ko alam sir. Lumabas lang ang dalawa pero mukhang nag-enjoy yata silang dalawa eh. Ganon ba? Mukhang lasing ka na yata ngayon ah. Oo po sir. Hindi ko naman kasi akalain na bibigyan ako ni Monique ng alak pampakalma daw sa akin pero mukhang umikot yata ang mundo ko ngayon. You know what Miss Melissa right? Bakit dito pa? Bakit di ko pa pumasok? Sa ganda mong yan, pwede ka naman pumasok bilang trabahador sa opisina. Maganda sana sir kung magtotoo yun. Pero paano ako makapasok sa ganung posisyon kung high school lamang ang natapos ko? Yung sahod na pagiging cashier ko ay di rin sapat. Nakakayamang sabihin pero kaya ako napunta rito sa lugar na ito dahil nagbaka sakali akong kumita ng malaking pera para sa gamutan ng nanay ko. Kaya pala, esperada ka nang pumasok dito ngayon sa trabaho na to. Ano ba nangyari sa nanay mo? Alam niyo po, halos isang taon na pero wala pa rin hustisya sa pagka-aksidente ng nanay ko. Patawid siya noon sa kalsada ng may mabilis na sasakyan at natamaan na kanyang paa. Pero wala nakakita sa naturang aksidente. Kaya ako na ngayon ang nagsisikap para mapagamot ang nanay ko. Ikaw ba sir? Mukhang hindi rin maganda ang pakiramdam mo ngayon ha. Pasensya ka na kung masyado na akong nangialam sa'yo sir. Naku ayos lang yun. Ang totoo, kaya gusto kong sumama sa kanya dahil gusto ko ring may makausap. Oo, totoo yung sinabi niya kanina. Ilang linggo lamang ang nakalipas. Hindi matanggap ng aking sarili ang pagkawala ng girlfriend ko. She passed away dahil sa isang matinding karamdaman. Ginawa naman ang lahat pero siya ang sumuko. Ano magawa ng pera para may balik ang buhay ng girlfriend ko? Wala hindi ba? Mukhang mabigat nga ang dinadala mo sir. Nakiramay po ako. Salamat Melissa. Alam mo bang nabigla ako kanina na makita ka dahil hindi ako makapaniwala na magkamukha kayo ng girlfriend ko. Akala ko nga muli siyang bumalik para sa akin at isasama niya ako. Pero kamukha lang pala. Ang ibig mong sabihin sir na kamukha ko ang girlfriend niyo? Oo Melissa, kaya nga hindi agad ako nakapagsalita eh. Baka naman mata lamang ako. Madaling araw na sa dami-dami nilang napag-usapan, hindi niya alam kung saan ito hantong. Baka wala itong may labas na pera dahil na rin sa kanyang dinadala ngayong kalungkutan. Bago mag-alas 3 ng madaling araw muling bumalik sina Monique at Jason sa bar. Mukhang nag-enjoy ang dalawa. Aba Marco, Melissa, mabuti naman at nag-uusap na rin kayong dalawa. Monique, next week ha, babalik ka malat dito. Sige Jason, walang problema sa amin. Umalis na itong sina Jason at Marco. Pero bago tuluyan nakalabas ang dalawa, may binigay na sobre sa dalaga itong si Marco. Monique,
Saan ka galing? Bakit ang tagal niyo? Akala ko iwan mo na ako dito. Melissa, ano ka ba? Siyempre, para-paraan din para naman mabigyan tayo ng pera. Ikaw, kumusta naman ang pakitungo mo kay Marco? Mukhang may pasobre ka na dyan ha. Wala lang, nagwentuhan lang naman kami dalawa tungkol sa buhay niya. Alam mo, nakakaawa pala si Marco. Iniwan ng girlfriend at kahit kailan ay hindi na siya babalikan pa. Nakakaawa naman pala si Marco, ano? Yan naman ginawa niyo. Wala lang, nag-usap lang kami dalawa. Melissa, pwede ba natin buksan yung sobre na binigay sa'yo ni Marco para naman malaman natin kung anong laman yan? Binuksan ng dalaga ang naturang sobre para naman masaksihan din ng kaibigan. Pagbukas nito ay nakita nila ang isang calling card at perang nagkakahalaga ng 15,000. Hindi siya makaniwala na binigyan siya ng ganun kalaking halaga. Naku Melissa, sabi ko naman sa'yo hindi ba na ilang araw mo lang itong pag-ipunan at sigurado akong may paggastos ka sa mama mo. Alam mo Melissa, kanina napapansin ko na palaging may lalaking tumitingin sa'yo. Gusto niyang i-table ka pero nanaan siya ni Marco. Monique, pwede bang hindi mo na ako papasok bukas? Kailangan ko kasing puntahan si nanay sa ospital Ikaw ang bahala Melissa, basta kapag gusto mong pumasok tawagan mo lamang ako. Kinabukasan maagang umalis itong si Melissa para kumustahin ang kalagayan ng kanyang ina sa ospital. Anak, Melissa, alam kong nahirapan ka na. Uwi na lang ako. Hayaan mo na ako sa bahay natin. Hayaan mo na ako hindi makalakad. Ma, hindi pwede. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ma, tinawagan ko si Dr. AJ pero ang sabi ng sekretary, hindi pa na ito nakauwi mula sa ibang bansa. Melissa, huwag mo natangkain pa kasing humingi ng tulong sa kanya. Sapat na yung binigyan kanya ng kahit papaano. Iuwi mo na ako sa atin. Ma, alam niyo, may nag-offer sa akin ng trabaho at malaking pera yun at sigurado akong makukuha ko doon. Heto nga ang kanyang calling card. Sa sunod na mga araw ay kailangan ako mag-report sa kanya. Melissa, kung ganoon ay magandang balita yan. Pero gusto ko sanang umuwi muna. Balik mo na naman ako dito kapag may pera ka na ipon para sa akin. Kapag manatili tayo dito anak, mas lalong lalaki ang bill natin sa ospital. Sige ma, pero pipilitin kong mapagamot kita. Kinabukasan nagpa-discharge na itong si Dolores sa ospital. Samantalang hindi naman makapaniwala itong si Melissa na binigyan siya ng ganong kalaking halaga. Kaya naman para maging maayos ang lahat ay tinawagan niya ang naturang calling card. Hello, sino to? Pwede ba huwag ka namang gulo sa akin. Inayos ko na ang lahat kaya itigilan mo na ako. Sir, Marco, ako nga pala si Melissa yung nakilala mo nun sa bar. Ay, Melissa, pasensya ka na. Akala ko kasi yung taong nagugulo sa akin Bakit napatawag ka? Hindi ko kasi malaman kung bakit mo ako binigyan ng ganong kalaking halaga sir. Para saan yun? Wala lang. Naawa lang ako sa'yo. Gusto mo bang pumasok bilang sekretary ko? Pumunta ka lang dito sa address na nasa calling card ko at hintayin kita dito, okay? Mas lalo naguluhan itong si Melissa kung bakit gano'n na lamang ang trato sa kanya ng lalaking iyon. Ni minsan kasi ay isang beses lamang silang nagkita. Samantalang nagalit naman itong si Marco dahil may tumawag sa kanyang phone at hindi niya alam kung sino ito. Ilang linggo lamang kasi ang nakaraan ay palaging may tumatawag sa kanya at nagbabanta na isumbong nito sa otoridad. Hindi niya inakala kasi si Melissa pala ang tumawag sa kanya sa mga oras na iyon. Gusto niyang papasukin si Melissa bilang sekretary dahil naawa siya sa ganda ng dalaga at baka mapaniwala lamang ang kanyang buhay. Pero isa ngayon sa laging inaalala ni Marco kung paano niya ipaliwanag sa dalaga na meron siyang kasalanan na nagawa sa kanya. Isang araw kasi noon habang binabaybay ni Marco ang kalsada sakay ng kanyang sasakyan, mabilis niyang tinungo ang bahay ng kanyang girlfriend dahil may emergency doon. Hindi naman ito inasahan na may tatawid sa kalsada. Napihit niya ang manabela pero sigurado siyang natamaan nito ang kanyang paa. Hindi na nagawa pang balikan ni Marco ang taong iyon dahil sa pagmamadali at baka hindi niya maabutan ang kanyang minamahal. Jasmine, lumaban ka. Huwag mo naman akong iwan. Hindi ko makakayang mawala ka sa buhay ko. Paano na yung pangarap nating dalawa na bumuo ng pamilya? Marco, sorry kung hindi na natin matutupad ang lahat ng iyon. Huwag kang magsalita ng ganyan, Jasmine. Lumaban ka, pakiusap. Marco, hindi ko na kaya pa. Palayain mo na ako. Jasmine,
Jasmine! Jasmine! Hindi na kinaya ng katawan ni Jasmine ang kanyang sakit, kaya naman sa mga oras na iyon ay binawian siya ng buhay. Labis ang paghinagpis ni Marco dahil sa pagkawala ng kanyang babaeng dadalhin sana sa harapan ng altar. Ngunit na makita niya sa bar ang isang babaeng kamukha ni Jasmine ay hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Magkatulad sila ng galawan ng kanyang namayapang si Jasmine. Kung isipin talaga ay parang magkapatid silang dalawa. Pero malabong mangyari iyon dahil wala namang nabanggit si Jasmine kung may kapatid siya. Isa pa ngayon sa kanyang pinoproblema kung paano niya makikita ang taong nabunggo niya noon. Bumalik kasi ito sa naturang lugar pero malinis na ang pinangyarihan. Pero simula din ng mga panahong iyon may laging tumatawag sa kanya. Lagi siyang binablockmail nito at tinatakot na ibubulgar nito ang lihim ng sikreto kung hindi siya bibigay ng malaking halaga para itikom nito ang kanyang bibig. Nalito ngayon si Marco kung paano niya nakuha ang kanyang contact number samantalang wala namang ibang nakaalam nito maliban lamang sa kanyang malapit na kaibigan. Samantalang kinuha naman ni Melissa ang calling card, muli niya binasa ang address ng opisina para makipagkita kay Marco. Pagpasok nito sa entrance ng malaking building ay laking gulat niya dahil sa tuwing may nakita sa kanya ay napayuko ang mga ito na parabang may paggalang sa kanya. Miss Jasmine, ikaw nga. Bakit ang sabi nila ay wala ka na daw? Nasa taas nga pala si Sir Marco. Yumuko na lamang itong si Melissa at nagtungo sa 10th floor kung saan naroroon ang opisina ni Marco. Noong nakarating na ito ay kumatok siya sa pinto. Come in? Sir, magandang araw po. Ako nga pala si Melissa. Mabuti naman at pinaunlakan mo ako. Pumasok ka na. Sir Marco, bakit mo ako binigyan ng ganong kalaking halaga? Para saan? Ayaw ba nun? Melissa, iniwasan kong pagkita ka sa lugar na iyon. Isa pa, hindi ba nasabi ko naman sa iyo noon na ipapasok kita dito bilang sekretary ko? Since nandito ka naman, ang ibig sabihin ay tinatanggap mo na ang offer ko. Pero sir, wala po akong karanasan pagdating sa ganyang mga trabaho. Melissa, pwede mo naman niyang pag-aralan. Jamie, bukas, si Melissa na ang bagong sekretary at ikaw nasa baba ka na muna, Maristino. Pero Sir Marco, huwag naman po. Kailangan ko po ng trabahong ito. Pasensya na po kayo kung itong mga nakarang araw ay lagi po akong late. Jamie, hindi ka naman ganyan dati, hindi ba? Ano yun? Nawala lang si Jasmine ay nagkaganyan ka na? Sir, hindi naman po sa ganun pero talagang meron akong nasikaso lamang. Sige, pabibigyan kita pero kung sakaling maulit iyon, pasensya na. Maraming salamat po Sir Marco. Jamie, for the meantime, isama mo itong si Melissa. Turuan mo siya sa mga gawain dito dahil simula ngayon, dalawa na kayong kasama ko sa trabaho. Maliwanag ba? Wala nagawa itong si Jamie. Sino ba naman ito para tutulan ang desisyon ng boss? Ipagtapat kaya ni Marco kay Melissa ang katotohanan kung bakit niya ito tinutulungan. Sino kaya ang laging nanakot kay Marco para isumbong ito sa otoridad ang kanyang saksihan? Nasa loob kaya ng kumpanya ang taong iyon o isa sa mga kaibigan niya? Melissa, ano ba talaga sadya mo dito? Bakit ka pa nakisawsaw sa kumpanyang ito? Alam mo marahil iba ang trato sa'yo ni Marco dito kasi nga kamukha mo ang kanyang girlfriend noon pero magkaiba pa rin kayong dalawa. Pasensya ka na Jamie. Hindi ko naman kasi gusto na ganito eh. Gusto ko lang naman kasing magkaroon ng trabaho para naman magamot ko ang nanay ko. Ano ba bang gagawin ko dito Melissa? Tapos na eh. Samantalang mula naman sa ibang bansa ay nakauwi na ng tuluyan itong si Dr. Morris para dalawin sana nito ang anak na may sakit. Ito ang hindi matanggap ni AJ dahil ang dalawang mahal sa buhay ay nagkaroon ng karamdaman. Ang kanyang asawa na dinala sa ibang bansa, sumubay pa itong si Jasmine Morris. Nang makarating na ito sa bansa, agad niyang kinausap si Marco kung bakit ito nangyari sa kanyang anak bago ito dumalaw sa kanyang puntod. Marco, ano nangyari? Pinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Paano na lamang kung malaman ito ng aking asawa? Alam mo bang kasukuyan siya ngayong nasa ospital na confined? Doc Morris, minahal ko ang anak niyong si Jasmine. Ginawa kong lahat ng paraan para sa kanya para gumaling siya. Hindi ba nangako sa inyo noon na siyang babaeng dadalhin ko sa altar? Pero lahat ng iyon ay naglaho. Talagang masakit din sa akin ang lahat ng iyon. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita Marco. I trust you. Mr. Morris, hindi naman po natin hawak ang buhay natin, di ba? Huwag ka nang paliwanag pa Marco. Sige na, alis na ako. Doble-doble ang pasanin ni Mr. Morris. Hindi niya alam kung anong gagawin.
Ilang oras pang nakalipas habang nasa punto dito ng kanyang anak ay bigla tumawag sa kanya ang kanyang sekretary. Pinapaalam nito na hinanap siya ni Melissa, ang anak niya, sa labas. Mabuti na lamang kahit papaano ay may anak pa itong nagparamdam sa kanya sa kabila ng marami siyang pagkukulang dito. Melissa, pwede ba tayo mag-usap? Sige po, Mr. Morris. Kumusta ka na? Ang sabi sa akin ng sekretary ay may sakit daw ang nanay mo. Opo, Mr. Morris. Pero pinag-ipon ko naman ang lahat eh. Pero hindi pa sapat ang naipon kong pera. Pasensya ka na, Melissa, kung marami akong pagkukulang sa iyo. Hayaan mo kapag may pagkakataon, ipapakilala kita sa asawa ko. Kumusta naman po ang kalagayan niya? Heto, kasalukuyan pa siyang inobserbahan ng mga doktor at hindi ko pa alam kung kailan kami makabalik dito. At kung hindi mo itatanong, alam mo, kamukha mo ang anak namin si Jasmine. Melissa, paano nalaman kung isang araw gusto makita niya ang anak namin pero wala na si Jasmine? Ayoko siyang masaktan, Melissa. Kaya pakiusap, tulungan mo ako. Paano po, Mr. Morris? Magpanggap ka muna ng Jasmine sa harapan niya kapag nakuha na siya dito sa bansa. Pero Mr. Morris, mukhang mahirap yata ang pinapagawan sa akin. Paano kung malaman niyang totoo? Malaman mo niyang totoo, at least magaling na siya. At yung tungkol naman sa nanay Dolores mo, huwag ka na mag-alala dahil sagot ko na ang lahat ng gastusin. Talaga po, Mr. Morris? Melissa, from now on, tawagin mo akong daddy and I call you Jasmine, okay? Sanay mo ng sarili mo sa pangalan Jasmine. At kapag tuloy na siyang gumaling, saka ko pagtapat sa kanya ang lahat. Hindi na nagsayang pa ng oras itong si Morris, agad niyang pinaschedule ang operasyon ni Dolores at dahil doon, tuloy na ngang naoperahan ang ginang. Nay, sa wakas, natapos na rin ang problema natin. Melissa, anong kapalit na pagtulong mo ni Morris sa'yo? Nay, may anak pala sila ng kanyang asawa at halos kamukha ko daw. Pero sa kasamang palad ay pumanaw ito. Kaya ang sabi sa akin ni Mr. Morris ay magpanggap po na ako na bilang Jasmine habang hindi pagtuluyang gumagaling ang kanyang asawa. Ikaw ang bahala, Melissa. Basta mag-ingat ka palagi. Dahil sa mga pangyayaring iyon, hindi na natuloy pa ang pagpasok ni Melissa sa office ni Marco dahil pinatira na ito sa mansyon sa tahanan para naman makabisado nito ang pasikot-sikot sa lugar bago dumating ang asawa nito. Nakita ni Melissa ang ilang mga larawan ni Jasmine at natuklasan nito na nakapagtapos ito sa kolehiyo. Medyo kinabahan itong si Melissa, baka kasi magkamali siya ng sasagot sa tuwing tinatanong siya ng kanyang asawa. Kaya dapat lamang siya mag-ingat sa mga sinasabi nito. Dumating na itong si Mrs. Morris sa kanilang tahanan. EJ, nasaan si Jasmine? Gusto siyang makita. Janice, pwede bang mamaya na? Magpahinga ka muna. EJ, hindi pwede. Ilang buwan ko siyang hindi nakikita. Gusto ko siyang makausap at mayakap. Okay, sandali lang. Tatawagin ko muna si Jasmine. Dad, inakabahan ako. Baka kung anong tatanong ni ma'am sa akin, hindi ako masagot. Basta Jasmine, relax ka lang. Huwag kang palata. Sige po, Dad. Ma'am, mabuti naman po at nakauwi na kayo. Kumusta pang pakiramdam niyo? Iha, ito medyo pagod sa biyahe. Namiss mo ba ang mami mo? Opo naman, ma'am. Sobrang miss kita. Ang mabuti pa po, ma'am, magpahinga muna kayo. Sige, Iha, mabuti mga. Pero nasaan nga pala ang boyfriend mo si Marco? Bakit hindi siya napadalaw sa akin? Apo? Janice, hindi pa alam ni Marco na nakauwi ka na dito. Hayaan mo. Tatawagan naman ni Jasmine. Iniwan na ng dalawa itong si Janice sa kanyang kwarto habang nag-uusap naman sila, EJ at Melissa, kung saan walang ibang nakarinig. Sir, sino po si Marco? I mean, Dad. Jasmine, siya ang boyfriend mo noon. Kapag narito siya, siguraduhin niyong hindi kayo mahalata ni Janice, okay? Dad, may kilala ba kayong Marco at ang pangalan ng Jason na kaibigan niya? Oo, bakit? Wala naman, Dad. Jasmine, tatawagan ko si Marco at bukas ay magkikita silang dalawa. Kaya naman ay kasama ka doon, maliwanag ba? Tsaka huwag kang palata, okay? Sige po, Dad. Tinawagan naman ni Morris ang binata dahil nais nitong makita ni Janice. Hindi naman ito nagpaligoy-ligoy pa. Kinabukasan dumating itong si Marco kasama sa Jason. Magandang araw, tita. Mabuti naman po at nakauwi na kayo. Marco, kailan mo babalak pakasalan ang anak ko si Jasmine? Oh, alam mo, gusto ko makita ng sarili kong mga mata na kakasal ko yung dalawa ni Jasmine. Hindi ba, Jasmine? Laking gulat naman ni Marco at Jason na makita niya ang babaeng na sa kanyang harapan ngayon.
kamukha ito ni Jasmine at Melissa. At tita, wala akong problema sa akin yun. Pag-usapan po namin ni Jasmine kung kailan ang kasal namin. Maraming salamat Marco. Sana alagaan mo ang anak namin ha. Sige, papasok na ako sa kwarto ko. Mag-usap na lang kayo. Pare, ano to? Paano nangyari si Jasmine ang nasarapan natin? Marco, halik kayo. Mag-usap tayong tatlo dito. Alam naman natin hindi ba nawala na si Jasmine? Para lang sa kabubuti ni Janice ay magpanggap kayong dalawa ni Melissa. Siya nga pala si Melissa, ang anak ko rin sa labas. Di ba halos magkamukha silang dalawa? Opo naman tito, pero paano kung isang araw malaman ni tita na wala na si Jasmine? Baka ay kasama pa ng loob niya. Kaya nga Marco, Jasmine, mag-ingat na lang kayo sa pagsalita niyo. Sige na, mag-usap na kayong dalawa. Pupuntahan ko lang si Janice. Melissa, hindi ko alam na anak ka pala ni Mr. Morris. Kaya pala noong una natin pagkikita noon sa club ay parang si Jasmine ka. Melissa, isa pa, bakit hindi ka sumipot sa nag-usapan nating dalawa na trabaho mo? Pasensya ka na Marco. Binayaran ni Dad ang lahat ng gastusin sa ospital. Malaki ang utang loob ko sa kanya. Samantalang nagtungo naman itong si Mr. Morris sa kanilang kwarto. Nakita niyang umiiyak itong si Janice. Han, what's wrong? May nagawa kaming mali sa'yo? Maraming salamat sa effort mo AJ, pero alam ko ng lahat. Alam kong hindi siya si Jasmine, anak ko. Janice, anong pinagsasabi mo? AJ, alam ko na ang lahat. Alam ko na yung babaeng pinakilala mo sa akin, hindi siya ang totoong Jasmine, anak ko. Janice, anong ibig mo sabihin? AJ, kilala ko ang anak ko. Ako ang nagpalaki sa kanya. Alam ko kanya pagkatao. Magtapat ka sa akin AJ, sino siya? Kung ginagawa mo lamang ito sa akin para maging masaya ako. Alam kong wala na si Jasmine dahil bago tayo pumunta sa ibang bansa, nagtapat siya sa akin na meron din siyang karamdaman at meron na ring taning kanyang buhay. AJ, sino ang Jasmine na tinutukoy mo? Janice, ang totoo, ginawa ko yun para hindi ka masaktan. Sorry kung naglihim ako sa'yo. Ang babaeng iyon, siya si Melissa. Ano ko siya sa ibang babae sa labas. Nagtaksil ako sa'yo noon nung panahon na mayroon tayong alitan. Pero hindi ko naman akalain na humantong sa ganito ang lahat, Janice. Pero pinagsisihan ko ang lahat na yun. Kaya pala AJ, halos magkamukha silang dalawa ni Jasmine. Wala na akong magagawa doon AJ. Nangyari na ang lahat. Hindi naman natin ibabalik pa ang lahat, hindi ba? Hayaan mo Janice, bukas papalisin ko na dito sa mansyon itong si Melissa. No, dito lang siya AJ. Hindi naman ako tulad ng ibang babae na hindi matanggap ang lahat. Anak mo rin siya, hindi ba? At meron siyang karapatan para tumira sa mansyon na ito. Huwag mo nang ituloy ang pagpakasal nilang dalawa dahil hindi naman maging masaya ang samahan nila kung wala talagang pag-ibig ang magitan. Dahil sa pangyayaring iyon, kahit masakit man para kay Janice, ang pagkawala ni Jasmine ay pinilit na lamang niyang tanggapin ang lahat. Samantalang nalito pa rin itong si Marco kung sino ang palaging namablackmail sa kanya. Gusto niyang malaman kung sino ito. Iniisip niya ngayon baka kilala niya o malapit na kaibigan. Isang gabi noon may muling tumawag sa kanya. Alam niyang boses babae ang namablackmail sa kanya. Hello? Ano bang gusto mo, pera? Sige, kung yan ang gusto mo, para naman matahimik ka na. Relax ka lang, mister. Mabilis lang naman akong kausap eh. Bukas na umaga ilagay mo sa plaza ang maleta. May halagang kalahating milyon or else sasabihin ko sa pamilya ng biktima kung sino ang nakabangga sa kanya. Sige, kung yan ang gusto mo. Bukas, alas 7 ng umaga. Biglang binaba ni Marco ang phone. Bago man mangyari ang lahat ng iyon ay tinawagan ni Marco itong si Melissa at gusto niya itong makausap ng personal para aminin sa kanya ang lahat. Oh, Sir Marco, ano sadya mo dito? Bakit gusto mo akong kausapin? Melissa, may aminin ako sa iyo na matagal ko nang nililihim. Nung panahon na nalaman kong may sakit itong si Jasmine, agad ko siyang pinuntahan, pero dahil sa pagmamadali ko, hindi ko napansin na may isang babaeng tatawid sa kalsada. Hindi ko alam kung tamaan ko siya. Bakit mo sinabi sa akin to, Marco? Dahil sa palagay ko, ang Nanay Dolores mo ang natamaan ko. Ano? Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin to? Melissa, ngayon ako naglakas ng loob para sabihin sa'yo dahil parang wala ako sa tinuan noong panahon yun. Pero binilakan ko namang nanay mo doon pero wala na siya. Marco, alam mo bang hindi ko alam ang gagawin matapos may nangyaring masama kay nanay? Mabuti na lamang at nariyan si Mr. Morris. Siya ang sumagot sa lahat ng gastusin sa ospital.
Kaya nga Melissa, kahit magbayad ako ngayon. Huwag na Marco. Sige na, alis na ako. Marami pa akong gagawin. Sorry talaga Melissa. Gusto kong bumawi sa inyo mag-ina. Kaya sa perang iabot ko sa inyo. Sige, kung yan ang gusto mo. Samantalang tinuloy naman ni Marco ang planong hulihin ang taong nasa likod ng pampablackmail sa kanya. Nagutos siya ng isang taong magdala ng pera sa lugar habang siya naman ay nagtatago. Gusto niyang hulihin ang taong iyon. Ilang minuto lamang ang nakalipas, may isang taong papalapit sa naturang malita at agad itong kinuha ang pera. Kaya naman agad itong nilapitan ni Marco sabay hawak na ito sa kamay. Sino ka? Bitiwan mo ako. Hindi kita bibitawan hanggat hindi ko makikita ang pumukha mo. Biglang kinuha ni Marco ang takip nito sa kanyang ulo. Laking gulat niya kung sino ito. Jamie? Ikaw? Ikaw ang may pakanan nito? Jamie, simula sa araw na ito, you're fired at kailanman hindi ka na makapasok pa sa opisina ko. Pero sir, walang pero Jamie. Ikaw pala ang may kasalanan nitong lahat? Ha? Binigyan na kita ng isang pagkakataon pero anong ginawa mo? Bakit Jamie? Bakit? Umalis ka na kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Simula din sa araw na iyon tinanggap ni Janice ang katotohanan na wala talaga itong si Jasmine. Binigyan naman ito ng pagkakataon itong si Melissa na mapalapit sa pamilyang Mores at tuloy ang natanggap naman ito ng ginang. Minsan pumupunta itong si Melissa sa mansyon. Ngunit mas mahalaga pa rin sa kanya na lagi silang makasama ng kanyang mahal na inang si Dolores. Samantalang nagkaroon naman ng pagkakataon na mangligaw itong si Marco sa dalaga pero tinanggihan niya ito. Gusto niya munang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa tulong na rin ng pamilyang Mores. Sa ngayon, naging masaya na itong si Melissa sa kabila man ng maraming pagsubok sa kanyang pamilya noon. Hanggang sa tuloy na itong nakapagtapos sa kolehiyo at nakahanap ng magandang trabaho sa tulong na rin ng kanyang daddy Morris. Hanggang dito na lamang po muna kaibigan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating munting channel. Abangan pa po natin ang mga kwentong pag-ibig at inspirasyon sa mundong ating ginagalawan. Maraming salamat at paalam.